Mga ka-express, may bago na namang pasabog. Naglabas ng maanghang na salita ang head coach ng Chinese Taipei. Oo, tama ang narinig nyo. Ang coach mismo ang nagsabing, kaya daw nilang talunin ulit ang Gilas Pilipinas kahit pa kompleto pa tayo. Aba, talagang malakas ang loob ni coach. Sabi niya, kaya niyang ulitin ang kanilang upset win nung nakaraang laban sa Gilas. Confident daw sila na kahit present pa sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao at ang buong crew ng Gilas, kakayanin pa rin daw nilang ulitin ang kasaysayan at gulatin muli ang buong Pilipinas. Well, hindi rin naman nagpahuli ang mga Gilas fans. Marami ang nag-react online at isa sa mga pinag-uusapang komento ay ito. You are lucky when you met Gilas during the qualifying without Kai Sotto. Likewise, our players was too exhausted because of the pocket tournament in Dubai. Then FIBA approved immediately your import to local. However, that's not be the issue. Remember, it's hard to predict because of your boastfulness and the ball is round. Let's see what will happen. Aside from that, FIBA has something biased when it comes to naturalizing players. But if you win again, no problem, because we Filipinos accept defeat and winning is deserving. Tumpak, galing ito sa isang matalinong fan at hindi lang dahil magaling siyang mag-English, kundi dahil tama ang mga punto niya. Wala noon si Kai, exhausted ang mga players dahil sa sunod-sunod na laro at higit sa lahat, parang minamadali pa ang approval ng import ng Chinese Taipei para maging local. Ang pagkawala ni Kai ay isang napakaliking factor ay nga, siya ang Yao Ming ng Pilipinas. Kapag andyan siya, iba ang presence sa loob. Aabot kaagad sa 7'3" ang height at NBA caliber ang galaw. Pwede siyang dumipensa, pumoste, tumira sa labas at mag-control ng tempo ng laro. Kaya naman para sabihin ng head coach ng Chinese Taipei na kaya pa rin nilang talunin kahit kompleto tayo, medyo mahirap paniwalaan. Kung baga sa boxing, mayabang ang kampo nila kahit alam mo wala namang silang knockout punch. Well, hindi naman nating sinasabing mahina ang Chinese Taipei, pero sabihin kaya nilang talunin ang full strength Gilas, nako, baka na naginip ng gising lang si coach. Unang-una, si Coach Tim Ko na ang humahawak sa team. Hindi na ito experimental team gaya ng qualifiers. Alam ni Coach Tim ang sistema, chemistry ng players, at kung paano i-maximize ang strength ng bawat isa. Pangalawa, may mga bagong piyesa ang Gilas. Kung dati ay pagod at kulang sa height at experience, ngayon ay may full preparation na, may tune-up games, may training camps, at mas malalim ang bench. At kahit sabihin natin hindi pa makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup, masyado pa ring malalim ang Gilas. Nandyan sina Junmar Fajardo, AJ Edo, Japet Aguilar, at ang mga bagong bata na gutom sa tagumpay. Hindi basta-basta matatalo ang team natin. At ngayon, kung andyan pa si Kai, lalong imposible ang sinabi ni Coach. Baka hindi lang tambak, kundi blowout pa ang mangyari. Group D pa lang, baka mapahiya na agad ang Chinese Taipei kung ganyan ang yabang ng coach nila. Well, kung tutusin, okay lang sana kung confident lang siya, pero kapag sobra na sa confidence at nauwi na sa kayabangan, ibang usapan na yan. At ang mga ganitong eksena mga ka-express ay madalas nagiging motivation ng Gilas. Sa social media pa lang, nagsimula na ang labanan. Maraming mga Gilas fans ang nagko-comment, nagsasabing, tara na, balikan natin sila ng triple. Meron pang nagsabing, kapag natalo pa tayo dyan, ewan ko na lang. Pero syempre, hindi lang puro salita. Kailangang patunayan sa court. Alam natin na si Coach Tim Ko ay hindi basta-basta nadadala sa trash talk. Tahimik pero deadly. Mahilig sa adjustments, at alam kung kailan i-peak ang performance ng team. Kung totoo man na hindi pa sure ang paglalaro ni Kai sa FIBA Asia Cup,
Sigurado akong may game plan si Coach Tim Cone. Baka nga ginagamit pa nila itong mga komentong to bilang motivation sa buong team. Tama at may bigat talaga ang komentong yan mula sa isang Gilas fan. Hindi rin may kakaila na sobrang laking bagay ang pagkawala ni Kai Sotto sa ating national team. Siya lang naman ang nag-iisang 7'3" sa buong roster at hindi lang basta-basta ang height niya. NBA level din ang kanyang skill set. Iba ang impact ng isang towering presence na marunong magtanggol sa rim, marunong pumasa, mag-shoot mula sa labas, at dumepensa ng matalino. Kung baga sa panahon ngayon, bihira na ang ganyang klaseng player sa Asia, at mas bihira pa kung Pinoy ang pinag-uusapan. Kaya kung mawawala si Kai, parang tinanggalan ang Gilas ng kanilang anchor sa loob. Ihambing natin itong si Kai kay Yao Ming ng China. Nung active pa siya, halos dekada silang naghari sa Asian basketball. Yung presence pa lang ni Yao Ming sa loob ay game changer na. Kahit di siya umiscore ng malaki, takot na ang kalabang mag-drive o pumasok sa shaded lane. Pero nung nagretero siya, unti-unti na ring nawala ang dominasyon ng China. Naging ordinary team na lang sila. At mas naging pantay ang labanan sa Asia. Ganon din ang nangyari sa Iran nang magretero si Ahmed Haddadi. Halos 2 dekada niyang binuhat ang Iran. Pero ngayon, kahit anong galing ng bagong players nila, hindi na nila naabot ang dating tuktok. Kaya medyo nakakagulat at nakakatuwa ang confidence ng head coach ng Taiwan na kayang talunin ang Gilas sa Group D. Parang nananaginip ng gising. Ika nga ng ilang fans. Well, hindi natin minamaliit ang Chinese Taipei, pero ang sinasabi lang natin ay may malaking diferensya pa rin sa talent level at experience. Halos lahat ng core players ng Gilas ay exposed sa international play. Samantala ang Taiwan ay bihirang-bihira nang ang umabot sa semis sa anumang Asian tournament. At para sa coach ng Chinese Taipei, good luck na lang sa mga sinasabi mo. Sa Group D pa lang, sigurado akong magpakilala na ulit ang Gilas. Hindi ito katulad ng nakaraan. This time, we're coming in stronger, smarter, and more prepared. Kaya mga ka-express, kapit lang. Abangan natin ang bawat laban ng Gilas sa FIBA Asia Cup. At kung gusto nyong updated kayo sa lahat ng kwento na tunay na ginulat ang mundo, alam mo na kung saan ka pupunta. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.